mga sign na dito tayo ngayon sa Makati. Ayun, kasi paalis na rin si Ma'am Abby. Thank you kay Ma'am Abby kasi dumalo siya dito. Kilala kay Ma'am Abby, siya yung pambato ng Pilipinas. So lalaro ngayon si Ma'am Abby this coming August. Yan, kasama rin sila Job. Alam ko parang may ano ata kayo Ma'am, no? Seminar week. Yeah. March 22. March 22 and PC at the Century Mall, 1 to 4 p.m. Actually, lahat ng mga pros ngayon ng Pilipinas, halos lahat, andun. So, yan, kita-kita tayo doon. But syempre, yun, open na ngayon yung KSYN Makati. Wala nang mahabang intro. Hindi lang namin kayo na gym tour. Gym tour namin kasi siguro kayo. Andito rin si Coach Mado. Siguro si Coach Mado naman mag-gym tour ngayon kasi nakailang gym tour na ako sa ibang gyms eh. Wala pa tulog yan eh. Kasi sobrang tinutukan din talaga ni Ken yung itong Makati. Kasi nga 'di ba, sabi ko nga flagship branch natin to. So talagang minake sure din ni Ken na lahat on point. Ngayon, mamaya itutour namin kayo para makita nyo kung ano yung namin sabihin. So yun nga kanina, tinor ko si Ma'am Abby, IFBB Pro natin dito yun ha. So syempre, iba ang mga training ng mga pro level. So as much as possible, gusto natin ma-accommodate yung mga ganong klase ng needs ng mga clients. So okay naman sa kanila kasi nung pinakita ko kay Ma'am, parang more than enough para sa mga bodybuilders talaga. So paano pa yung mga lifestyle? Diba? So ganun din, mas ma-appreciate nila. Mamaya, natin. Okay. Oh, yun, ano ba? Simulan na ba natin yung gym tour? Let's go. Tapos after nito, makikita nyo na kami mag-workout na kami sa iba't ibang gyms. Workout tayo. Ganun yung mangyayari. Okay, so, ayan, grabe na. Nakahinga na rin tayo, Kuya Mads, no? Oh, medyo makakaluwag-luwag na tayo lalo sa schedule. Kasi ang gagawin na lang namin ngayon ni Ken is tututukan yung operations habang yun, pwede nang isabay yung training kahit pa paano. Pag dumayo na kami dito, most likely magte-training na rin kami, di ba? So, makikita nyo na kami madalas dito. So, sa mga taga Makati, visit kayo dito sa Alpha Land Basement 1. So, yung parking, walang problema sa parking dito. Sobrang daming parking. Tapos, may grocery na rin sa tabi. Sobrang gandang place. And, mamaya, pakita namin sa inyo. Laki to. Ganda kat. O yan, siguro mag-start muna tayo dito sa entrance. Actually, kung magkokotse kayo, syempre, park lang kayo, basement 2 or basement 3. Basement 1, limited lang kasi to. So, ayan, mag-elevator lang kayo. Tapos, kahit wala naman kayong kotse, accessible din to kasi pagpasok nyo sa entrance nung the shops, Alpha Land Makati. Elevator, lang kayo, escalator lang kayo pababa. And then makikita nyo na yung the marketplace na grocery. Labas lang kayo. Pwede rin dito nakabike. Kasi alam nyo naman ng Makati, marami talagang nagbabike po sa Makati. So, may tayo, secure naman yung nyo dito, yung mga bicycles nyo dito. So, sobrang So, ito yung harap nung natin, gym. Makikita nyo, tagulang yung, lang nung Makati is tagulang siya, nasa basement siya. Pero feeling ko, dahil sa tulong na rin ninyo and support nyo, nakalat din naman talaga tong KSY. Ikaw ba, ano bang vibe mo dito kay Malsa? Actually, nung umpisa pa lang, nung kinuha natin to, magaang na rin kagad yung feeling kasi unang-una, nakuha na, church din to dati, tapos nakuha natin yung kanto na to. So from, kung may sasakyan ka, pagbaba mo pa lang ng parking area, kita mo na agad yung sasakyan, yung gym mismo. So dito pala magkaka-idea ka na, uy, meron na pala gym. So yun nga, binanggit ni Ken, yung mga, sobrang accessible to. Kung nagbabike ka man, nagmomotor ka, may mga parking. So parking talaga walang problema. Kotse, cars, bikes, motor, pwede dito. Tapos kung nagko-commute ka, marami rin dumadaan ng mga sasakyan dito. Pagbaba mo, dito na yan. So accessible. Tara, pasok na tayo. Okay guys, dito tayo ngayon sa lobby or reception area. Ayan. So yan, makikita nyo na, ganito na yung logo ng KSY. Sa Fairview, papalitan na rin natin, ganyan na rin yan para at least uniform lahat. And yan, yung counter. Paalala pa rin natin mga BA coach. So nandito ngayon si ang kasama natin na unang-unang bubungad sa atin pagkapasok natin ng gym. Si Ma'am Rain. Isa sa mga brand ambassador natin. Actually yung team dito, meron pa kaming parating na isang brand ambassador din. Tapos naghahanap pa kami isa pa. No, kung may gusto pa mag-apply, send lang kayo ng CV sa amin.
So ngayon guys, kasama natin si Ma'am Nika, yung manager natin dito sa KSYN Fitness Makati. Sige ma'am, invite niyo Hello muna. everyone! Invite ko lang po kayo. Punta na po kayo dito sa Kasayan. Open na po kami ngayon. And starting tomorrow, our hours is 6 a.m. up to 12 midnight na po. Yun, punta na po kayo. So ayun, ano bang i-expect ng mga makakapanood nito ma'am na walang idea pa regarding sa KSYN Fitness Makati? Ano i-expect nila? Yun, papunta niyo naman po dito. Lahat naman po ng staff is approachable naman po. And lahat dito friendly. Yun. Tapos pagpasok niyo po, makikita niyo po agad yung mga machines namin. Yun. Then, regarding naman po sa classes po, ayan, once nag-avail naman po kayo, kasama naman na po siya sa classes. Like Zumba, yoga, HIIT, yun. Yun lang. Ayun. So sa ngayon, yun pa lang yung may offer natin ng mga classes. Pero marami pa yan if ever. So, ano lang, follow lang kayo sa mga page natin, okay? Pa-ready yung mga ano natin sa vlog. So, ano na lang tayo, gym tour muna tayo guys. So, ito yung ano natin, session natin. Tapos, alam ko sa previous vlog, napakilala rin naman natin yung mga staff. Kulang pa kami dito ng BA. Anyway, pasok ko na lang din. Kapag gusto niyo mag-apply sa KSYN, meron pa kaming mga Openings. openings. So, yan, send lang kayo kay Coach Mado, HR at ksynfitness.com, okay? Tapos yung franchise, mamaya ako na lang sasabihin. Nakita niyo na itong buong gym, okay? Tara, dito tayo sa may ano muna, cardio. Actually, meron tayong ano dito guys, ha? Si Madam, dito si Madam. Coffee, ang nag-handle nito si Mami kasi nag-handle nga siya ng barista, di ba? So, ano pa siya, hindi pa siya tapos kasi lalagyan pa natin ng ilaw dito, lalo na kasi pag ginawa natin track light yung lighting sa gym, namamatay ito. So, hindi pa siya totally tapos, pero ready na, meron ng coffee shop. So, coffee machine. Coffee Pwede machine, kayong mag-coffee dito, yan. may lounge, yan. Dito mga 4 tables siguro dito, tapos doon pag nawala na yung flowers. So, siguro bago mag-grand opening, ano na to, talagang full blast na to. Apparels, andyan na lahat. Drinks, meron na rin rep, wala rin laman. So yun, tara, ano tayo sa equipment na si Coach Mads naman. Pero ano dito, di ba? Libre na yung libre tubig. Libre tubig. Libre tubig pero yung kape hindi guys na. Kasi yung ano dito, yung coffee machine tapos yung coffee na gagamitin mismo, medyo maganda rin talaga. Yeah. Siguro paminsan pag may promo sila, no? Oo. Minsan mamigay ng coffee. So guys, dito tayo sa may cardio area natin. Actually, yung mga nakikita natin na mga equipments is na rin, standard na natin sa mga branches. Yun nga lang, nagkakaiba talaga sa dami. Kasi nga, itong Makati is 930 square meters. So, mas malaki siya, mas maraming. Kumbaga, pag nilagay natin yung same lang ng amount ng equipment nung kunyari sa Alabang, masyadong malaki yung space. So, kailangan talaga mas marami. Yan. So, makikita natin dito, meron tayong 6 na treadmill. Electric treadmill. So, maganda tong pinakita na natin dati sa kanila ito, di ba? Yung screen nito, pwedeng i-connect sa phone, sa Wi-Fi. So, pwede kang mag-access ng internet. And na ano yan? Naro-rotate. Oh, yan yung hindi natin malaman dati nung Akala namin nasira namin. may pinipindot pala doon, guys. So, may pipindutin ka lang dito na display para mag-fit yung display mismo sa monitor. Yan. So, pag inikot mo ulit, yan. So, automatic naman yun. And meron tong guys, wireless charger. So, if ever gusto nyo mag-charge phone, kumo-connect. Siguro pag walang case. De, pero may wireless charger siya. So, if ever low on battery ka na, tapos magka-cardio ka na lang, pwede na rin dito. Then, meron tayong elliptical. So, meron tayong 3 elliptical dito and meron 2 non-motorized na treadmill. So, yung mga sprinters, yung mga nagpa-practice for endurance talaga, meron din naman tayo. So, yung sabi ko nga standard yun, pero dito kasi marami talaga kailangan. Tapos, meron pa tayong... Ang tawag dito, Ken? Recumbent bike. Ano na? Recumbent bike. Ano? Recumbent bike. So, medyo nakakalit no? Kasi masyado ng high-tech eh. Recumbent bike. Ewan ko, makalimutan ko kung anong... So, parang ano siya? Letter R yung simula, guys. Then, meron din naman yung mga traditional na bike natin. Actually, yung initial plan dito, guys, is magkakaroon talaga ng spin class. Oo. 10 talaga dapat talagay natin bikes dito or more than 10. Which is yung room na ipapakita namin mamaya. Kaso nga lang dahil sobrang dami nung gusto na ilagay na equipment dito ng client din. And
tinanggal na namin yung spin class. Napag-isip-isip ko rin kasi hindi naman din yun yung strength ng nung KSY. Tsaka iba rin kasi pagka yung specialized talaga sa spinning class. So kami kasi medyo hindi naman kami confident na kaya namin mag-deliver nun. So baka mamaya sayang lang yung mga equipment. So ginawa namin, mamaya papakita namin. Tapos itong functional area, guys, ayan. Yung studio dito, meron ding medyo malaki din yung space ng mamaya ng studio. Pwede rin kayong gumamit ng doon. Kunyari, dadalhin nyo yung doon, mga malilit na dumbbells, no, coach? Actually dito, pwede rin mag-conduct ng kung one-on-one, personal training, functional. Pwede na rin dito kasi spacious siya. Yan, maluwag. Pwede ka pa nga magsasayaw dito kung gusto mo. Kasi malaki ka talaga. So, pwede dito. Meron din naman doon na isa pang studio. Pwede rin doon. So, mamaya, tara. So, guys, proceed tayo dito sa sa weights muna tayo, Ken? Weights muna. Sa weights. Ayan. So, ito yung grabe. Kahit na, kumbaga kung nagba-bodybuilding ka talaga, or aspiring athlete ka, o kahit yung mga lifestyle lang, mapapawaw ka sa dami ng machine and yung quality ng machine na mga gamit mo rito. Halos lahat ng angulo ng muscle, meron tayong pwedeng i-offer na machine. So, ayan, check natin. Guys, So, start tayo dito, Jace. Dito, halos lahat ng angulo ng pang-chest meron tayo. So, ito yung assisted, yung katulad sa Del Monte natin. Yung may tapakan dito. So pag medyo mabigat, pwede ka nang mag-assist take off. Yan. So hindi mo na pupuruhin, puwersahin lahat para lang maiangat, lalo na pag sobrang bigat na. And so for safety na rin yan. Yan. So lahat ng angle meron dito, meron tayong flat, merong incline, meron din decline. Yan. So tatlong ganito kumpleto. Tapos dumbbell natin hanggang 50s no? Ilan ba plano mo rin? So maglalagay tayo ng 60 din dito. Kaya yung mga malalakas dyan, pwede rin talaga magpa-size dito. Ano dito guys, 4 racks dito. Ayun nga, kasi nga mas malaking branch talaga. Yun. 4 racks ng dumbbells. Pwede ka maubusan ng dumbbell dito. Bench, ang dami rin bench, so walang problema. Feeling ko nga dito, kailangan natin mag-add ng plates. Oo. Pati sa Del Monte, feeling ko. Iniisip namin nga talaga kasi na baka maglalagay ng mga plates. Gawa nung ang dami natin kasi mga plate-loaded machine. So hindi natin magagamit kasi na maayos to kung kukulangin din tayo sa plates. Kunyari, marami na nagbubuhat. So isa sa mga problema minsan is yung nagagamit na lahat ng mga 20s, ganun. So most likely magdadagdag din tayo ng mga plates para mas wala nang hintayan. Ay, mga standard machine natin, yung free weights na benches, lahat din tatlong angulo din, meron din tayo niyan. Yan. Mga seated bench. Tapos yung dual cable crossover natin na adjustable yan. So halos lahat naman ng branch meron nito. Fairview lang ang wala nito. Papalitan na rin natin yun doon. Ayan. So maglalagay na rin tayo. Actually yung Fairview natin, baka magtampo na ibang mga members natin. Actually lalagyan din natin. Siyempre i-upgrade din natin yun pagdating ng kumbaga inuna lang namin yung mga branches para makapag-start na rin mag-operate. Fairview yung unang nagka-60 guys ha? Oo. Kaya paglapag ng 60s, binanatan agad ng mga members doon. So nakakatawa lang din kasi dami talaga naghihintay ng mas mabibigat. Ayan. So ganun na lang tayo pag ganon. Chest muna tayo. Puro chest muna. Sige. Chest and shoulders. So for push, yung mga push machines natin, yan, makikita nyo, meron na rin tayo ditong jungle natin, nandito na sa gitna. Tapos, ito yung mga pang push exercise. So meron din tayo nung actually nakita nyo na yung ganito dati sa Oo, di ba? Sa unang kasayan natin, sa may Pearl Drive pa. Ito yung Smith machine na na-adjust. Na-adjust yung upuan para maging chest. Then pagka in-adjust mo pa to, pwede siya maging incline. Incline. Yan. Actually maganda tong gantong machine din kasi nga palapit sa gitna yung yung range niya, palapit sa gitna. So may squeeze talaga yan. Unlike sa ibang machine kasi na dito lang yung range pag ganyan. So ito gumigitna siyang ganun. Kaya makikita nyo. Yan. So adjustable yan, fully adjustable. Yan.
So para siyang Smith machine din. Yun nga lang dito, ang kagandahan, pwede mong i-isolate talaga, individual. So hindi siya sabay na katulad ng Smith machine na traditional. So pwedeng paghiwalayin yun. So kung gusto mo mag-alternate, press, pwede. Yan. So may mga punches natin to. Fly. So ito, meron din tayong plate-loaded na fly machine. Ito yung sa mga ganda talaga. Kasi di ba yung nabanggit ko before, pag nagpa-fly tayo sa dumbbell, medyo challenging. Kasi lalo pag mabigat na, kailangan mo pa i-balance. So dito, igagalaw mo na lang yung machine. Lalagyan mo lang ng weight. Yung form mo, hindi na masyado makakompromise. Yan. So meron tayo niya. Shoulder side. Then meron din tayong pin-loaded, selectorized na shoulder press. Yan. Ang kagandahan nito guys, ito yung pwede ring isa-isa. Kahit hindi mo sabay gamitin. Yan. So mahilig kayo dun sa mga exercises na alternate or yung, ang tawag dun Ken? Unilateral. Static. Static, So mga static hold na workouts, pwede yan. So kaya pinipili namin guys yung may option din tayo na mag-isolate kasi malilimitahan tayo sa yung machine na sabay lang. So hindi natin siya magamit ng kung paano natin siya gustong gamitin. So unlike dito, pwede kang mag-solo-solo na side, pwede mong gamitin yun. So mas may advantage tayo sa mga ganito. And na to, selectorized, pin-loaded. Ito, favorite mo. Ay, ito po pala. So isa sa mga natin to guys. So sa lahat ng mga branches natin ngayon, meron. Sa Fairview din, wala pa. Pero magkakaroon tayo nito. Papalagay tayo ng ganito. Pwede itong pang side lateral raises. Tapos pwede rin pang lower chest. Right. Napakadami mong pwedeng gawin dito, actually. Sa sobrang dami ng machine, malilito ka na eh. Actually, kailangan mo lang gandahan yung gawa ng program mo. Kasi kailangan pag pumunta ka dito, ready ka na eh. Na nakaset na yung workout mo. Kasi kung dito ka palang mag-iisip, maraming options. Yan, medyo malilito ka. Chest fly. Doon. Yan. Nasingitan lang siya ng bicep guys kasi talagang wala na tayong space. So, pero yun, at least medyo napagsama-sama natin selectorize. Kasi yung mga lahat ng mga pre-weights and plate loaded nandun lang din sa chest. So, Selectorize natin na pec fly. Yan. Meron tayo nito. So, pwede itong pang chest, pwede rin pang rear delts. Standard. Pakaganda. Ayun, back na tayo. Siguro nandito na Pambak na tayo. Oo, kasi dami rin. Actually, medyo maganda lang yung pagkakaayos din. Kaya lang, hindi lang natin magawa talaga yung solid na pang chest lang, gano'n. Kasi iba-iba yung dimensions ng mga machines. So pag ginawa kasi namin gano'n, hindi namin siya mapoporma ng maayos. So ngayon, ang ginawa na lang namin is malagyan natin ng magandang mga daanan dun sa gitna. Para hindi siya crap. Comment ng gano'n naiintindihan ko naman siya. Yung kasama yung plate loaded and selectorize. Pero as much as possible kasi yung plates, ayaw natin siyang kumalat ng kumalat sa kung saan area. Kaya ginawa na lang namin talaga yung selectorize isang area lang. Pero sa legs, talagang legs, magkakasama ng lahat ng legs. Ganun ginawa natin. Para at least yung place nandito lang. Hindi na siya lalagpas dito sa inyo. So sa back tayo, meron tayong vertical row. Ayan. So yun nga, nabanggit ko rin kanina, di ba? Mostly may mga isolate isa-isa. So ito rin, ganun din siya. Pang-back. So, two handles, pero yun nga, sabi ko, pwede itong isa-isang gamitin. So kunyari, gusto mo lang mag single arm, pwede. Yun, sarap na yung gamitin. Tsaka natitwist to Pwede mong galawin yan. So, then, kung gusto mo rin naman sabay, wala nang problema. Tapos, adjustable din tong chest support na to. Depende kung gaano ka katangkad or ano. Yan. Solid to. Yan. Yan, kung sobrang haba ng kamay mo. Ngayon, kaya, tamo, ang kagandahan nito na medyo malayo siya is yung stretch talaga makukuha mo. So, yung range of motion mo na dagdagan. Kasi usually, di ba, hinahabol natin yung stretch. So, kung medyo malapit to, bitin ka. Pero ngayon, hindi na. Yan. Pero feeling ko pag 7-footer ka na. Hindi, pero meron din talaga kasing gumagawa. Like, gusto nila malayo, ganyan. At dito, maganda, may
option ka talaga na i-adjust. Depende talaga sa'yo kung paano mo gagamitin. Tapos meron din tayong Selectorize pull down. lat pull down. Pansin nyo, daming pambak, no? Oo. Kaka-comment nyo ng kaka-comment sa amin ng kulang yung lats. Ayan. So ito naman yung lat pull down natin. So if ever hindi ka makagamit ng lat pull down dun sa may jungle, meron naman dito. Actually, pwede rin siyang solo-solo. So kung gusto mo i-isolate yung lats mo, dito makukuha mo talaga. Yan. Kasi may nakikita akong ibang machine na ganito sa ibang gym, pero hindi siya na solo-solo. Lagi siyang fixed na sabay dapat. Yan. So dito pwede natin gawin yan. So ito, back extension, meron na rin na pin-loaded. Yan. So kung gusto mo mag-back extension, ayaw mo nang mag-setup ng pang rack pull, di ba? Medyo mabigat. Pwede na to. Tapos meron din tayong Deep chin assist. assisted dip machine and pwede rin tong pang pull-ups. Ano si ma'am? See you ma'am. Bye-bye. Ingat po ma'am, ingat po. Yan. So meron din tayong assisted. Para doon sa mga nag-start pa lang mag-pull-ups or mag-dips, hindi kayo mahirapan. Grabe ito mga taas balik. Teka lang, ipapalitan ko lang yung lighting doon baka para at least pare-pares lighting makita nila at least. Next natin guys yung plate loaded na dips machine. Yan. So dinidemo na ni Sir, oh. Makikita niyo, di ba? Yan. So lower chest yan. Okay? So ito yung isolateral row. Kasama ka, sir? Kasama ka kanina. Okay lang. Okay lang po ba, sir? Nama video. Sige po. Ayan, so ito yung isolateral row natin. Plate loaded din. Ayan. Solid yung upholstery nito, no? Solid yan. Ostrich skin. Huwag ka lang basta magdamit ka lang pag gagamitin mo kasi babakat eh. Yan. Tapos meron din tayo low row. Low row. And ito naman, guys, lat pull down din siya, pero ito is plate loaded. Yan. So, pwede rin siyang isolate, pwede rin siyang isa-isa, and meron din siyang assist. So, if ever nabibigatan ka, pwede mo munang tapakan yun. So, tingnan natin. Yan. Ayan. So, kung kunyari, mabigat na yung load doon, kailangan mo na ng assist, tapakan mo lang to para bumaba. Saka mo yung grab. Then, okay na. Tapos, pwede rin siyang isa-isa. Pakadaming options. Ito lat pull down. Iba pa yung high row mamaya. Meron pa tayong high row. Ayan. Ano? Sarap po. Ayan ang tanong mo, di ba? Kahit kami, parang gigil na kami magbuhat dito kasi syempre, iba yung mga machines, maraming options na pwedeng gawin. Kaya pag dito ka nag-prep, automatic. Hindi ka man mag-champion, pero most likely mabibigay mo yung yung 100% mo sa training dito. Masasagad ka. So malaki chance. Okay na tayo, dito tayo. So guys, ito yung isang meron din dito yung machine na meron tayo sa di ba, sa Del Monte. Yan. So meron din tayo nung parang Smith machine siya na row. Yan. Tapos ito yung medyo kakaiba. So sabi nga nung isang coach dito, first time niyang makakita sa Pilipinas nito kasi usually nakikita niya yung ganito sa ibang bansa like sa Middle East, ganyan. So ito yung lat pull down na anong tawag diyan, Ken? Circular lat pull down. Oh, circular lat pull down. Pero lat pull down pa rin. Oh, lat pull down. Yung angle niya lang mismo talaga, papapansin nyo, medyo palabas siya. Sabay biglang pupunta sa loob. Tsaka dalawa yung handle niya, guys. Hindi lang Oo. meron din dito. So kung gusto mo talagang ma-squeeze yung back mo, meron din siyang option na Actually, try nga ako dito mag high row ng nakapatagilid. Okay din siya. So kung nyari hindi okay sa inyo yung angle nun, pwede nyo rin siya i-try dito. Depende sa inyo. Lang kayo, gilid lang kayo. Kumbaga, kasi yan guys Actually, pang na to, advance na to. Kumbaga, pag gagamit kayo ng machines, yan, medyo laro-laruin nyo rin kung paano nyo Pero usually, yung naranasan talaga natin, coach, kung ano lang yung available na machine, tayo bigla magkaano. Tayo na mag-a-adjust.
Yun nga yung ano kasi nga, kaya isa yun sa mga naging goal ni KSYN is yung makapagbigay ng mas maraming equipments kasi mas marami kang choice or option na pwede mong gawin sa mga exercise. Unlike kasi kami before, na-experience namin talaga na halimbawa, sa lat pull down, kumbaga, para ma-maximize mo yun, kailangan creative ka eh. So, halimbawa, nagtuturo ka rin as a trainer, naubusan ka ng equipment, kailangan yung creativity mo nandun. So, dito kasi, ang ginawa na natin is, binigyan natin ng maraming option yung mga gagamit. Kaya, hindi ka maubusan. So, Copyright. tulad nga sabi ni Ken kanina, kung wala kang magamit na high row, pwede ka rin mag-high row dito. No? Pero, papakita natin yung machine ng high row. So, ito yung high row natin. Yan. Isa sa mga magandang machine din talaga to. So, kanina, merong low row. Ito naman yung high row. Yan. Set mo lang. Then, so, halos lahat pwedeng isolate talaga. Isa-isa. Pwede. Yan. Ito ang bugbog na bugbog sa Fairview yung T-bar row. Oh, Pero feeling ko dahil meron ng ibang variations ngayon ng mga row, most likely, hindi naman siya. Gamit pa rin kasi siya. Mga gamit pa rin to. Ngayon kasi yun nga yung nasabi namin before na medyo challenging lang talaga sa chest assisted na T-bar is yung mahirap huminga pag mabigat na. Yan. So pero kung sanay ka rito, okay na okay to. Ngayon kung medyo nahihirapan ka dito, pwede kang gumamit ng ibang machine. Marami tayong pagpipilian. Ayun na, legs na sila. Meron din tayong mga may Smith machine din na normal Smith machine or parang standard naman na yung ganito. Smith machine kasi marami talaga kayong magagawa eh. Pwedeng shoulders, pwedeng legs. Push, pull, lahat nandito. Pwede natin gawin. Pwede kang mag-row. Pag may gumamit pa lahat ng machine doon, naubusan ka pa rin, no? Pwede ka pang mag-row dito. Ayan. Or pwede ka pang mag-row din dito naman, free weights. So, marami pa ring option. So, makikita nyo dito, meron tayong mga squat racks. Tatlo yung squat rack natin. Tatlong heavy duty yan, guys. Ito yung mga nakikita natin na makakapal talaga yung bakal. So yun na, magpunta na tayo sa legs eh, no? Feeling ko nga ang rereklamo nila dito is yung rack eh. Kasi ang daming machines, tatlo lang yung rack. Pero feeling ko naman, hindi naman siguro magkakasabay-sabay. No? Kasi kung magle-leg day ka talaga dito, most likely ang gagamitin mo talaga mga machines eh. Diba? So, halimbawa, pero kung kasama sa routine mo yung free weights, pwede ka man mag-squat dito and then tira ka na ng mga accessory workout sa mga machines. Pero kahit nga gawin mo lahat machines lang, okay na eh. Parang feeling ko enough na rin eh, no? Parang si Sir First Day, itinanong agad yung pendulum. Yun kasi yung laging wala sa mga gyms. Actually, nakakatawa, nung nakita ko yung naglagay na rin si Ken ng pendulum squat dito. Sobrang bihirang-bihira ka makakita talaga ng ganyan. Makapansin mo, sa IG ka lang makakita ng ganyan kasi sa US maraming gumagamit yan. Pero sa Philippines, bihira. Testing nga natin to. Ayun. Ito, super squat. Actually, squat, magkakatabihan, tinan nyo. Ayan. Squat, hack squat, Hack pendulum squat, pendulum. So, tatlong klaseng squat kagad. Power squat. Kumbaga, sobrang, kunyari, hirap kayo mag-squat. More on, makakatulong to sa mga medyo matatanda, power squat. Hindi lang sa matatanda, sa lahat talaga. Yun yung isang advantage kasi guys ng mga machines, yung makakatulong siya ng, kumbaga, ma-prevent yung mga maling form, ganyan. Kasi ang gagawin mo na lang, isusundan mo na lang yung galaw ng machine eh. Ikaw na lang yung mag-a-adjust doon. Guys, ito hindi ko pa ito natatry Never ko pa na-try ito. O, day 1 na ulit. Ano lang, Day one. gamitin. Ano ba hawakan ito? Okay. Yan, bababa. Laki. Yan. Okay. Adjust Nagagalaw siya. din. Angas nun ah. Tingin nga. Hindi ko lang alam paano pababain yung ano. Wait lang, may mga iba pang ano eh. So kung magti-training ka maging kalabaw, akin, baka tamaan ka. Siguro dito ka hawak. Oo, tama. And tapos, squat. Chest out. Gagi, ganda nito. Hindi nga. Oo. Wala akong pressure sa lower back. So nararamdaman mo lang yung legs. Ngayon, kung gusto mo talagang bumaba dito, tingin ko maglalagay ka na lang ng plates sa paa.
Hindi, ito. Ayun o, teka. Na-adjust siya. Ay, diyan ba dumidikit? Ah. Ayun, oh. Wala na. Talagang, gagawin ganda nito, Ken. Dito rin sa kabila. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Okay lang po. Ayun na, sobrang deep mo na, oh. Oh, at least para may idea yung iba kung paano gamitin. Kasi medyo ano siya eh. Hindi siya common na machine. So, ayan, kung gusto nyo, kanya, yung range of motion kasi ni Coach Man, siyempre sanay din mag-squats to. Oo. Ayan, pwede nyo siyang adjust dito guys ha. Ayan. Lipat nyo lang. Ayan, okay? So, kunyari, medyo talagang may problema yung lower back nyo or yung tuhod nyo. Ayaw nyo masyadong bumaba sa squats. So, ano nyo lang to, lilipat-lipat nyo lang, okay? Grabe, no? Kaya may cellphone niya, wawala. Nahanap niya yung phone niya. Buti lang may Apple Watch. Oh, shoutout sa Apple guys Yun yung problema pag malaki yung gym, yung phone mo, pag iniwan mo lang. Nagamit mo yung watch no, panghanap. Hindi, pero sobrang solid dito kasi ako kasi ang problema ko guys sa squat, kaya tumigil na ako mag free weights na squat kasi nga yung lower back. Tsaka yung reach ko kasi dito, kailangan dito na ako nakahawak sa malayo. Yun, so hindi ako makasquat ng maayos na, kaya hindi na ako nag-agad to. So ngayon, since dito maraming options, tulad nun, di ba? Ang problema ko yung reach. So dito na ako nakahawak. Oo. So wala na akong problema, kaya ko nang engage talaga yung legs ko. Tsaka less pa ng pressure sa lower back. Ay, hiningal ako dun. pendulum. At testingin natin daw, pendulum. Ito guys, first time to First time gagamitin to. Oo, ang na-adjust din naman dito guys, yung step board, yung sa baba. Parang ang bigat. So kailangan nandito siguro parang kung beginner ka, siguro magpa-assist ka sa coach, Oo, mag-try ka muna. Oo. Baka biglang umupo ka. Ang hirap pa naman dito guys pag nag-fail ka. Ang hirap bumangon kasi nga yung weight niya talagang pag ganun siya eh. Ay, hindi ka naman pala kasi merong May safety din naman may safety to. din pala sa likod. Pero syempre baka mabigla ka lang. Oo. Testingin natin. Uy. Ay po. Ayan o. Hirap. Hindi. Dali nga eh. Sarap. So guys, sobrang Parang nag-workout na. Hindi, masarap gamitin kasi ako mas ma-appreciate mo lalong mag-legs pag yung mga machines na ginagamit mo is nararamdaman mo yung effect sa ginagawa mo. So ito, pwede ka mag-heavy. Grabe tinan mo, imagine mo ilang plates to. Kaya mong punin siguro to mga 5-5 per side or 6-6. So pwede ka mag-heavy talaga dito. So sa mga bodybuilders din lalo yung mga open bodybuilding, classic bodybuilders, magbe-benefit sa mga ganitong klaseng machine. Pero syempre sa mga beginners, pwede rin naman to. Kaya lang yun nga, advice ko lang na first time mong gagamitin yung mga ganitong advanced na machine, magpa-assist ka para safety lang din. Then meron tayong Leg press. leg press, tsaka selectorized na leg press. So dito yung parang pin-loaded na lang din to. Testingin na rin natin to. Nandito na tayo. Ayan, gusto ni Shay yan. Ito. Nagugustuhan niya yan. So guys, kasi sa ibang mga machines din, minsan may mararamdaman kang sumasakit yung tuhod mo. Kaya okay din na may mga iba't ibang options na mas madali para sa'yo. Kunyari, may injury ka sa bandang leg part mo na sa iba-ibang machine hindi mo nararamdaman. So dito may options ka na pwede mong gamitin yung mga free weights or plate loaded and then pwede ka rin mag-selectorize. Usually naman dito, yan. So talagang leg mo na lang yung relax na yung upper body mo, engage lang yung legs. Yan. Kung gusto mo sobrang stretch, adjust mo lang yung Oo, pwede mong adjust sa yung likod. upuan. Adjust ko kay Max. Teka. Yan. Binag-workout. So yan, medyo malalim na to.
Sobra na. Yeah. Yan yung sagad eh. Oo. So kung gusto mo makuha yung range mo talaga, pwede na. Yan. Or pwede ka mag-single leg. Kumbaga, ang dami mo ng options na pwedeng gawin din talaga. So hindi ka na mauubusan ng pwedeng, kumbaga, excuse na lang ang kalabang mo. Yan. Tapos meron na rin tayong ano dito guys, yung mga accessory workouts for legs, like leg curl. So meron tayong seated. Tapos, meron ba tayong ano dito Ken? Yung Sa Fairview? lying. Meron. Nandun yata sa, ito. Ayan. Maraming nakatago na pang legs dito guys. Magugulat kayo. Yan, so ito yung leg curl natin na nakaupo. Leg extension na nakaupo. Tapos, leg curl na lying. So tinatanong niyo, ano ba difference ng ng seated sa lying? So sa lying kasi mas nararamdaman mo talaga yung engagement ng buo ng hamstrings mo compared sa seated. Pero meron din naman siyang effect, kaya lang hindi siya kasing hirap nung katulad sa lying. So mostly mga gumagamit ito yung mga minamax out talaga yung hams eh. Yan. Ito pa. Ito yung Leg curl na plate loaded guys. So ito naman guys, leg curl pero plate loaded. Tapos, ang kagandahan nito, Angas niyan. puta pwede mo tong solo. Sagarin mo no? Oo, halimbawa, drop set ka, puta isa-isang drop set dito lahat. Ayan. So pwede siyang, teka lang, pasok ko lang. Ayan. So kung gusto mo solo, ayan. Diba? Pero pwede rin naman siya sabay. Lagyan ko ng weight. Baka mag-champion tayo niyan. Hindi. Testingin lang natin kasi most likely pag dumayo tayo dito, it's either for leg day or back day. Yan. So ito. Dito kung gusto mo talagang stretch, ayan, hindi ka mahihirapan pumasok and lumabas kasi meron siyang handle guys. Oo. Kunyari talagang isasagad mo siya ng nakaganon kung gusto mong stretch na stretch yung mo. Pero wag naman yung sobrang na parang ipit na yung legs nyo guys ha. Oo. Ayan o. Ito yung sinasabi namin guys sa sa mga nag-i-inquire sa amin sa franchise na iba talaga ang nagpapa-franchise or gym owners pag ang mga owners is nagbubuhat din talaga mismo. So doon pumapasok yung sinasabi namin na alam nung owners kung ano yung kasi madalas kami, as experience namin before sa mga gyms, alam namin kung ano yung mga dapat ilagay sa gym na hindi na ipo-provide ng ibang mga gym sa ibang mga members nila. So minsan may mga mag-open ng gym na sobrang limited ng equipments. So sa amin kasi ginawa namin na as much as possible, based sa experience natin na pwede natin ibigay lahat ng kung ano kaya nating ibigay, offer. So kung makikita nyo dito, ang daming mga machines. Kasi nga, gusto natin makapagbigay ng overall experience sa mga magjo-join dito. Hindi lang, actually guys, hindi na ito pang bodybuilders ha. Ano rin to? Para sa lahat. Guys, para sa lahat talaga. Actually, akala nyo lang yung machines kasi madalas gumagamit ng mga unique na machines na nakikita nyo, bodybuilder. Pero, syempre, pare-pares lang naman tayong may muscles, di ba? So, kung gusto nyo rin yung workout yun, hindi naman para palakin or papalakasin nyo lang din. So, para sa lahat talaga. Ito na, dito na tayo guys. Sa So, tayo? ito yung Actually, dapat glute room lang to pero dahil nga hindi na kasya equipment, nahaluan siya ng hamstrings and abs. Siguro ito yung isa sa di ba? Kaya yung sinasabi mo na every branch may something distinct. Oo. So, ito yung sinasabi natin na ito lang yung branch na merong leg room. Leg day room. Oo, kumbaga yung mga gusto mag-glutes, yan, nahihiya kayo. So, kanina, di ba, ang dami na ng machine doon, mga pang-legs. Actually, kung yun lang, mag-workout mo na eh. Pero, meron pa tayong ganito. So, marami pa tayong pwedeng i-offer. Ito, guys, deadlift machine. Deadlift machine. Pwede rin kayong mag-squat dito. Marami kayong pwedeng gawin. Pwede rin kayong mag-row dito, guys. Kunyari, trip nyo lang ha. Single arm. Oo, pwede. Marami. Deadlift. Tapos, Abs. ito pang abs.
Siguro legs muna. Sige, paikot na lang. Then, ito yung pang glutes. Mm. No? So, meron tayong rear kick machine. Para sa mga... Yung jungle, pwede rin tayo mag-rear kick doon kasi dalawa yung cables natin, guys. Eh. Pero may attachment yun. Yun lang, may attachment Attachment sa paa na dapat ikabit sa cables. Pero dito, mga machine, plate loaded. Then, ano ba to? Standing hip thrust. Paano yan? Parang pa ganito. Sa ba ibigin? Ganun? Yun o. Di ko rin alam eh. Alam mo, add to cart lang na add to cart to. Hindi. Paano ba to? Hindi, nakababa lang ata talaga yun. Dito yung paa. Oo, dito yung paa. Oo, Gets. yan. So, pag ganito siya, guys. Yun. Yan. Kumbaga pang glutes din talaga siya, no? So, tingin ko, ang adjustments nito, Yan, yun. pinakamababa. Or, ito. Tapos, lalagyan mo ng weight, hawak ka na dito, and then, so, hindi siya katulad ng traditional na nakahiga. Mm-mm. No? So, dito pa vertical yung ano mo. Pero mararamdaman mo rin talaga. Feel mo? Diba? So, hindi naman siya tutumba. Hindi lang pantay yung floor dito. Ayusin natin. Yan. So, solid to. Tapos pag pagod ka na, pahinga ka lang. Tapos cellphone ka ng mga 30 minutes. Pero wag ka naman tumambay ng mga isang oras dyan, guys. Sabi to. Tapos meron ding Abductors abductors. na plate loaded. Plate loaded to, Ken, no? Plate Ayun. loaded. So, doon lalag. Standing. So, standing siya. Yan. Boy! Tamang mapunit yung shorts ko eh. De, pero at least meron tayong option yan. Then, ito rin yung ano, Yan talaga, yung... ito yung Smith machine na ano, nasa branch lahat na yan. hip thrust. So, meron din sa mga ibang branches na to. Tapos meron din tayong adapter dito. May hawakan na. And, ang ganda nito, nakaharap yung dito. So, hindi siya katulad ng ibang mga ganitong, same machine na nakaharap doon. So, medyo, naiilang yung ibang mga babae gumamit. Siyempre, alam naman natin yung position nito. Yan. Tapos, meron din tayong pang glutes din, pero this time, ano siya, selectorize. So, yung kanina, meron tayong plate loaded doon sa labas. Dito naman, selectorize. Di ba? Tapos, ano to? Pang ano yan, torso dito. Kunyari, kasi mag-twist. So pan-twist, oo. Ang Ceratus. Nakalood. Hindi mo mga akin, pati nga ako. Parang ganito ata yan eh. Sabi lang gawin. Kunyari, gusto mo isang side lang yan. Oo. So yun. Okay, Mads. Sa'yo mabigat. Hindi, wag. Ganun lang. So, kung okay din to, lalo sa mga men's physique, guys. Kasi ako, ginagawa ko dito, mano-mano. So, dito may machine na. Twist mo lang, pwede ka rin naka-curve ng konti para mag-contract talaga na maayos. Diba? Yan. Hirap. Medyo nakakapanibago lang kasi weird ng position. Pero yun nga, siyempre, papracticein mo rin naman yan pag ginamit mo na yun. Feeling ko kailangan malapit kayo, guys. Oo. Feeling ko malapit kayo. So, ito lang papatamain nyo. So ito naman, testingin natin. Ano to eh? Ito yung gagamitin mo pag practice ka mag-parachute. Parang hindi mo makakalimutan, no? Para pagka tumalong ka, alam mo kaagad. So, di ba kasi may ginagawa tayo sa cable. Cable attachment, nakahawak tayo doon, tapos doon tayo nagka-crunch, di ba? So dito naman, dito ka nakahawak. So, Iluluhod ka dyan. lulod ka dito. Yan. So, nakaposition ka na talaga. Depende. Ako kasi ganito ako humawak doon eh. Sa cable attachment. Pag nag-abs ako. So, dito, pwede siya dito.
Generator yun. Yung basement. Yan. Ganda nito, Ken. Ganda? Hindi natin wait. Wag lang kayo sumobra doon. Yan. So, hawakan mo lang dito. Then, pwede nga rin dito talaga eh. Yan. Depende kung saan kayo komportable. So, ang purpose naman ito is hawakan to. Yan. Hindi nyo isusuot to ha. Huwag nyo isusuot to, baka matrap kayo dito, di kayo makaalis Kasi dito. iba, di ba, nag-abs din ng pag ganon. So, pwede rin nilang gawin na ganon, guys. Yan. Isa akin lang. Tapos yun, standing calf. Ito, marami nagkakagusto sa standing calf. Ito maganda. Guys. Standing to pero selectorize. So, hindi ka na mahirapan mag-setup. Ang kagandahan kasi sa mga machines na ganito guys, yung range mo sa paa, ngayon kung makapansin mo yung paa ko, kaya ko talaga siyang ibaon kasi nga elevated ako mataas. Yan. So pagka kinuha ko siya, nasa akin na lang kung saan ko paabutin. Medyo lubog dito, no? Ha? Lubog dito, no? Yan, tapos meron pang nakaupo din. Calf. Seated. So, ito naman, plate loaded. 1, 2, 3. Grabe, hindi ka maubusan dito ng machine, ah. Yan, so pag naikot mo yan, tapos ka na mag-leg day, punta ka ngayon doon sa coffee shop. Bili ka kayo ng kape doon. So, mag-relax ka muna bago ka umuwi, di ba? Guys, 20 na machines. Hindi kasama yung mga racks, ha? Pang legs. Tapos yun, syempre deadlift platform. Sorry, isa pa lang yung deadlift natin na platform para sa mga power lifters din dyan. So, try natin mag-add soon kapag tingnan natin kung saan natin pwede ilagay. Okay? Yun, K-Mads. Hidden room. Ngayon, guys, ito naman yung natin. Hindi mo mawala sa KSYN to, kahit saang KSYN. Meron tayong dito, massage room. Hindi, joke lang. Meron tayong posing area. So, sa posing naman, maganda kasi talaga, may pinto kasi for privacy din ng mga nagpa-practice. Siyempre, minsan, mga lalaki nagta-topless. Tapos pag may mga bikini athletes naman dito, siyempre minsan magpa-practice sila na two-piece na yung ginagamit nila sa competition. So, mas maganda talagang may pinto. Yan. So, babae, lalaki pwede. And then, naka-aircon na rin yun. Ganda, di ba? Dito ako magpo-posing ngayon yan, Jace. Tapos, may electric fan na rin yan para if ever sobrang init talaga, di kaya ng aircon, pwede nyo i-blow yung... Tapos guys, ito naman yung studio natin for functional, for mga group class. Yan, dito yon. Yan. Actually, malaki to. So, pwede tayo sumayaw dito. Yun nga lang, meron tayong beam dito, pero hindi naman siguro makakaroon ng problema dyan. Yan. Pwede ka rin mag-posing dito, di ba? And yung mga functional exercise, kung may mga PT yung mga coaches, pwede rin nila dalhin dito. Kasi may salamin, dala na lang ng gamit, dumbbells. Yan. Tapos dito guys, punta natin yung mga CRs. Pag galing kayo, pwede nyo gawin tong punching bag. Hindi, joke lang yun, guys. Zero lang yun. Wag dyan kayo, Mads. Ano yan? Ayos pa yan. So, most So, dito guys, yung ladies CR. So, baka kasi mga babae. Dito lang tayo sa sa men's. Yeah. So, CR pa lang, kala mo nasa MRT ka na. Oh. So, maraming... Yan, dito yung mga shower rooms. So, meron tayong 5. Lalagyan natin ito ng hot, guys. Baka akala nyo kasi walang hot shower. Ano pa lang. So, 5 yung shower natin. Tapos, sa kabila naman yung mga cubicle. Urinals. Yan, Dito, urinals. 4. Ay, 5. 5 din. Cubicle, 5. Tapos 2, 4, 6, 7. 7 na urinals. Actually, yun sinabi ko sa design na. Sabi ko, medyo naparami kila RT and engineer. Shoutout din sa kanila kasi syempre, hindi rin maging possible to kung
So ano pa kayo, no? Lalagyan pa to ng lockers. Oo, pero actually, pinag-meetingan namin ngayon. Sakto dito ko na rin kung saan talaga natin lalagay yung lockers, kung sa loob ba ng CR or dun sa dito. Kasi meron pa tayong extra area dito na pwede natin lagay. Ang disadvantage kasi pag nasa loob yung lockers, yun yan. Walang CCTV. Baka mamaya may mga client tayo, makalimutan nila mag-lock. Baka maging comfortable sila sa mga kapwa nila clients. Diba? So ito yung CR, no? Malaki. Pero ang kinagandaan, pag nasa loob yung locker, mga boys, nandun na rin damit nila, no? Oo. Yan. Pero dito yung next plan, kasi sobrang daming CCTV dito, guys. Pero wala sa CR, baka isipin nyo. Ay si ate pala, yung utility natin sa Makati, si ate, anong name mo ate? Joy po. Oo, si ate Joy, yan. So sa ladies, halos gano'n din siguro kalaki yung cut nun. Baka tayo pumasok, baka may tao. Mas maliit lang ng konti. Maliit lang konti. So, ayun, actually, yun na yun. Yung office dito, magugulat kayo, guys. Makita ko lang sa inyo. Para if ever, kunyari, nag-meeting tayo sa sa mga interested mag-franchise, yan. Pwede tayo mag-meeting dito sa Makati kasi medyo malaki office dito. So ayan, nandito meron tayong parang medyo conference room and office dito. So dito tayo mag-meeting pag meron. Si Kuya, anong name mo ulit, Kuya? Roger. Si Kuya Roger, utility dito sa KSY Makati, kaya pag yan. Thank you, Kuya Roger. Sobrang sisog na mga. So ito yung conference room din natin, gagawin natin. So yun nga, kabilikin. Pag may mga meetings tayo for franchising, ganyan. Meeting tayo dun sa, kunyari, sa events ng KSY and lahat, or mga dito natin gagawin. Basta yan, sobrang thank you sa inyo kasi nakasubaybay din kayo sa mga nag-open, tapos sa mga naging excited, sa mga clients natin kung medyo na-delay yung Makati natin, pasensya na rin. Meron lang talagang issue yung una dito rin sa pero okay naman, na-resolve naman natin lahat yun. So, ayun, mahalaga, open na tayo. Shoutout din kay Rap ha. Ito, si Rap pang installer ng Legendary. Sobrang puwet na puwet yan. Bad trip na yan. Kasi may secret room doon yun yung office ng owners. Si Ma'am Sally. Shoutout kay Ma'am Sally. Okay? May sakit kasi siya ngayon kaya hindi ko siya na siguro sa next vlog na lang pag nag-workout, sabayan natin yung owner. Kasi lahat ng owners ng mga branches natin, nakasabay natin ng mga franchise, diba? So, yun ang mangyayari. Sakto, prep ni Coach Mads. Lumilibot-libot ng branch, sinasabay na yung workout. So, all-in-one marketing and diba? Kaya yun nga, guys, syempre sobrang maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa KSYN kayo na simula nung, kumbaga alam nyo naman na yung pinagdaanan ng KSYN eh. So, hindi pa rin kayo nawawala, nandyan pa rin kayo tuloy-tuloy na sumusuporta. Actually, kung puta ko, may pera lang kaming mag-open talaga na mag-open ng branch eh, di ba? Kasi ang dami nagre-request sa inyo, syempre ang hinahanap natin is mga willing makipag-partners sa atin. Kaya hindi tayo basta-basta rin nakakapaglagay ng mga KSYN sa mga gusto ninyo. Pero kung meron naman, why not? Kontakin nyo lang kami dun sa franchising namin. Yun nga, thank you sa lahat sa support kasi every time na may mga pinaplano si KSYN, nandun kayo sa laro, sa gym, di ba? So andun pa rin kayo, di kayo nawawala. Kaya abangan natin yung mga susunod. Actually, meron pa namang mga ibang locations na pinag-usapan na. Kumbaga, niluluto na rin namin yun. Hindi na muna namin i-announce, syempre, para... Tsaka kailangan din natin mas maging mapili sa mga, mga magiging partners din natin. Kasi syempre, growing brand tayo. So yan, kapag interested kayo, message lang din kayo sa amin, sa akin or kay Coach Mads or sa franchise@ksynfitness.com. Website, inasakaso na namin ni Jace. 12-week challenge, ito na. Open na natin registration kasi open na lahat. Actually, dinelay lang natin kasi magiging unfair para sa Makati members. So siguro starting pag napanood nyo ito, baka open na yung registration. Siguro mga 1 month na buo. Tingnan natin kung ilan yung gusto sumali. Para sabay-sabay tayo mag-transform. Kasabay ako. Si Coach Mads din. Alam niyo kung bakit. Kasi nagpe-prep si Coach Mads. Ako palaki. Si Coach Mads naman. Yan, pang show. Abangan nyo. At least masasabayan natin yung 12-week challenge na, Jace. 12 weeks pa lang yung nakaplan. Pero most likely meron pa yung iba. Oo. Kumbaga mahaba pa yung 1 taon eh. Matagal pa. Pero yung 12 weeks,
Abangan natin yan. Maraming sasali dyan. Mami, gagawa ka na namin ng montage ha? Sa coffee ha? Akala mo sa workout? So, mamaya makikita nyo rin yung montage ng Makati na to. Tapos yun. Yan. Siguro next week na lang, workout kami ni Coach Mads dito. Yayin natin yung buong team, pati mga buong Fairview. And okay na rin yung cards, nandito na. Papakita ko na lang din sa inyo. Kung gusto nyo maging member, ayan, most likely, ang goal kasi natin madagdagan din yung perks ng mga members. Siyempre yung mga owners naman. Ayan, maging sulit yung investment nila sa atin. Actually, feeling ko sobrang sulit naman dun sa amount na ano. Yun, sobrang thank you. Huwag na natin patagalin. Kita-kita tayo sa next vlog, ha? Always stay hungry, stay humble. Tapos syempre, be legendary. Abangan nyo yung show ni Coach Mads. AGP. AGP ba? Di, secret. Secret. Ayaw na. Ayaw na. Di, announce na namin sa mga susunod na lang siguro. Pagka talagang, Sure na. lock in na tayo. Yun lang naman. Nakakita tayo.